Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Acts chapter 17, verse 11, NIV. May God bless the reading. And again, blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa akin sa broadcast ito. Muli bumabati sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin, lahat-lahat ng mga tumatangkilik sa programang ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw man ninyo panoorin ang broadcast na ito, ang pagpapala ng dakilang may kapal, ang suwasama sana ay suma sa atin. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat-lahat. Namiss ko kayo noong last week at hindi po natin nagawang mag-broadcast noong last week. A Few Good Men, part 14 na po tayo at pinili natin ngayon ang Bereans. The Bereans because primarily tinawag silang the Noble Bereans. And kahapon po, sinelebrate ng buong mundo yung World Teachers Day. And sa lahat-lahat ng mga teachers, binabati po natin sila. Pagpupugay po sa lahat ng mga teachers, tinataas po natin lahat ng mga teachers. Sa anumang kaparaanan, either that be professional teachers na mga naglilingkod sa preschool, elementary, high school, senior high, college, masteral, o anumang mga pag-aaral na masasabi natin. Sa lahat-lahat ng mga involved sa teaching, sa lahat-lahat ng mga staff na kasama sa teaching o kasama dito sa industriyang ito o sa field of teaching, Happy World Teachers Day po sa inyong lahat-lahat. Sa lahat-lahat po ng nagtuturo. Either that be informal education or doon sa informal field of education. Sa mga seminars, sa mga ginagawa natin, mga teach-in, sa lahat-lahat ng mga nagtuturo. And binabati po natin silang lahat-lahat ng Happy Teachers Day. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Okay, we will look at the Bereans, Acts chapter 17, verses 10 down through 12. At bakit natin napili ang mga Bereans for few good men ngayong broadcast na ito? For 3 reasons na siyang i-discuss lamang natin. And here is the reading. As soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to the Jewish synagogue. Now the Bereans were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. As a result, many of them believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men. So magtatanong po tayo, what made them noble? What made these Bereans noble? Unahin na po natin muna yung pagpapaliwanag sa salitang noble. Yung eugenesteros o eugenes or eugenes kung tawagin natin, yung iyo, yung prefix na iyo is, it means good, kagaya ng eulogy, euphony, yan. Doon galing yung iyo. So, logy, eulogy, good words, euphony, good sound, something like that. Eugenes, so it talks about your genes, your birth. Kaya yung eugenesteros, ang translation daw is noble birth, well-born, or ayon kay Reiniker, noble-minded. So, itong mga Bereans were of noble-minded kaysa compared to the Thessalonians. So, what makes them noble? Brief background muna tayo sa mga Bereans. Berea, sa ngayon ay Veria, na nagtatagpuan ito sa northern Greece, located in Macedonia. Alam naman natin kung sino ang famous person galing sa Macedon. Philip of Macedon. Yan. Talaga naman si Philip of Macedon, siyang sumira doon sa Babylonian, Babylonian yoke. So, dito sa Berea, sinasabi nila that the legacy of Alexander the Great and other Hellenistic rulers
ay malaki yung influence sa thinking both spiritually, economically, even doon sa politically, ano, na engraved, tinanggap ng mga Bereans yung kultura ng malayang pagpapahayag, yung pagpapahalaga sa philosophy, yung pag-crystallize ng issues through public debates. So, ang mga Bereans, hindi sila gullible, hindi sila madaling dayain na ano ba naman pinagsasabi ng mga ito kagad-agad. So, ang mga Bereans, because of this training, because of this culture na engrave sa kanila, mataas ang pagtingin ng mga tao sa kanila. Unang-una, diverse ang kultura nila, no? Because isang magandang lugar, isang magandang port kung tutuusin. So, meron silang cultural diversity. Makikita kagad-agad natin, it is composed of Jews and Greeks. Yet they could live together. Hindi natin makikita yung ibang mga bagay-bagay na nandito. Dahil nga, nakagaya na nasabi natin, naging center for trade routes. And maganda rin ang kanilang agrikultura doon because it is considered na fertile ang lupain nila. So, maraming naniniwala na most likely well-engaged sa politics, well-engaged sa current events ang mga Bereans, and engaged and educated ang kanilang population, ang kanilang mga mamamayan. Kaya hindi madaling lokohin, hindi madaling bulahin, hindi nadadaan sa fake news itong mga Bereans. Isa pa sa makikita natin sa kanila is, bagamat nanggaling sila sa iba't ibang kultura, cultural diversity kung tatawagin natin, ano? They are not contented or they are not so keen on just preserving their tradition. Kundi tinatanggap nila, kagaya na nasabi natin, they valued philosophy and would like to crystallize things through public debate, through public opinion, na pag-uusapan nila, nalalaman nila na this one is true, this one is medyo hindi gaano, get some there, get some here, tapos disregard the others. So maganda itong mga Bereans na to. Kaya, tingnan natin, what made the Bereans more noble or more noble in character than those in Thessalonica? Aware po ako na yung ibang mga translations ngayon, ang ginagamit is now the Berean Jews. Hindi ibig sabihin na lahat-lahat ng mga Bereans. Practically because of ang pinuntahan nga naman ni Apostol Pablo ay yung synagogue. So, Jewish kaagad-agad ang grupo ng mga taong nilapitan ni Apostol Pablo. Yet in general, makikita natin more noble talaga ang character ng mga Bereans. So, in what basis? Sabi ko kanina, tatlo ang pag-uusapan natin. Number one is that they received the message with great eagerness. So, kung they value philosophy and they value public debate, they value yung pag-crystallize ng mga issues, gusto talaga na matuto. So, maraming mga matututunan, lalo't higit kung ikaw ay center of commerce, center of trade, maraming mga bagong ideya na papasok. May manggagaling sa kabilang dako, pagpasok doon, mabibit-bit nila yung kanilang learning. Kagaya yan ng Industrial Revolution ng Great Britain, ano? Bakit na unang nagkaroon ng Industrial Revolution, industrialization ng Great Britain? Kasi yung kanilang mga pinapadala sa Holy Land, yung kanilang mga ipinapadalang mga armies, pagbalik nila sa Britanya, bit-bit nila yung kanilang learnings, bit-bit nila yung mga philosophy, bit-bit nila yung mga makabagong gamit, makabagong ideya, makabagong mga kaparaanan. Kaya nga nanggaling lahat-lahat ito at sila ang luminang nito.
Sila ang nag-improve nito. Kaya nagkaroon ng industrial revolution sa Britain. So, the Bereans themselves, ito siguro ang naging pattern din ng Great Britain, ano? Because they are open to new ideas. They receive the message. Particular ito, message about Jesus. Particular ito, message about the Christ. They receive that message with eagerness. May ginamit pa, no? With great eagerness, with great enthusiasm, siguro ang pwede na ilagay doon. Kagaya din natin, ano? Tayong mga Pilipino, lalo na tayo na may mga colonial mentality. Gustong-gusto natin, ano bang bago? Ano bang trend ngayon? Ano bang uso ngayon? Ano bang mga bagong bagay ngayon na galing sa West? Dati West, pero noong nagkaroon ng Korean invasion, no? sa trend at saka kahit na sa music and things like that, yung mga Gen Z, tinitingnan nila, ano ba mga pagbabago, ano ba mga innovations? So, they receive that with great eagerness. Dahil nga, nasa isipan na rin nila na, hey, pagka hindi gaanong klaro, hindi gaanong crystallized, then makikinig tayo sa forum, makikinig tayo sa discussions. And they're open with that. So, they are more noble kasi hindi sila nakabox lamang doon sa kanilang natutunan, doon sa kanilang tradisyon. The second one is that they are more noble because they examined the scriptures. Yung examine na ginamit dito, ayon kay Reinecker ulit, ay galing sa salitang anakrino, to examine. Pero yung anakrinon test ang ginamit niya sa kanyang original na pagkakagamit sa Greek. And it means to examine, to sift up and down. Parang talagang sinasala mong maigi. Ano ba talaga pakahulugan nito? And natuwa ko dito sa isang inilagay ni Reinecker na nagsasabing, to make careful and exact research as in legal processes. Talagang hinimay, talagang pinag-aralan, talagang tiningnang maigi kung tama nga ba itong sinasabi ni Paul. Kung tama nga ba itong katuruan na ito. Kung tama nga ba ayon sa scriptures, ayon sa Tanakh. Kasi meron silang Tanakh, meron silang pagbabatayan, meron silang pagbabasihan ng kanilang pagtanggap either para makrystallize ang mga issues na to, makrystallize ang mga bagong katuruan na to, may pagbabatayan sila ayon sa scriptures, ayon sa nasusulat. So hindi sila yung tinatawag nating hook, line, and sinker. Walang line pala, yung hook lang na nailagay ko. Hindi sila yung hook, line, and sinker type. So they're not gullible to new things and immediately agad-agad they grab onto that as if it is gospel truth. No, siree. The Bereans were of more noble character than being gullible. Particularly, itong mga Berean Jews. Alam naman natin ang mga Hudyo, ano? Katuruan talaga sa kanila. Naturuan mo ang mga anak mo while you are lying down, while you are walking, while you are sitting, while you are bago ka matulog. Sabihin mo sa kanila, ituro mo sa mga anak mo. So, ang mga Berean Jews, yung tradisyon na yun, they kept that. Yung kultura na yun, na laging kasama ang kanilang scriptural study sa kanilang pamumuhay, engraved yon as what the Torah says. So para sa mga Berean Jews na to, ano mang sasabihin mo na, hey, ito yung the anointed one. Ito yung hinihintay natin na promise. Ito yung hinihintay natin na sugo. Ito yung hinihintay natin na Kristos. Ito yung Son of God. So siguro, tinitingnan nila saang parte ng kasulatan nito. And it would take a lot of discussion.
it would really take yung formal o yung in-depth study. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang Hudyo, alam mo at naghihintay ka sa padating na chosen one, sa padating na sugo, sa padating na ipapadala ng Diyos, sa padating na Messiah. So, hindi mo basta-basta pwedeng dayain ang mga to. Hindi mo basta-basta pwedeng sabihin sa kanila na, ito yung sinasabi doon. Hindi kagaya sa panahon natin ngayon, no? May mabasa lang na isa and then sasabihin, malapit na ang second coming. Tapos, malapit na, at ang dami ng mga junk na mga books. Ang dami ng kumita dyan. Ang dami ng what the Bible says about the end times, what the Bible says about this and that. Ang dami ng mga prophecy about end times. Ang dami ng mga proven tayong mga false prophets. Dahil lang sa mga bagay-bagay na they are being easily swayed. Mga kapitbahay tayong ang galing bumili ng ganito, naniniwalang si ganito ay prophet, naniniwalang si ganito ay the chosen leader, naniniwalang si ganito is and will be, mga ganun ng mga usapan o usapin. Or even yung nangyayari ngayon, nakaguluhan sa Middle East. Or even dito sa West Philippine Sea, may mga prophecies na naman silang iniuugnay doon. Kaya ang iba naman naniniwala. But the Bereans, no way, Jose. Ang kanilang gagawin is that they will examine their scriptures and they will validate yung sinasabi ni Paul whether these things are true. Kaya kailangan natin yung critical examination. Sa critical examination, ang unang mapapansin natin is naglipa na ngayon ang fake news. Fake news about history, fake news about this, and fake news about that. Na pagka pinaghambing natin yung fake news with tradition, magkaminsan kagad-agad, magsasabong kagad-agad yan. Or ihambing din natin fake news. Sasabing innovations, ang paghahambingan mo pa rin, ang basis mo pa rin will be, ang standard mo pa rin will be tradition. Upang sa ganun, yung basis mo, yung pundasyon, yung basihan para malaman mo whether this thing is true or not. At ang nakakatuwa, when it comes to religious matters, ang basis talaga natin will be the scriptures. Kaya tama. Sasabihin natin, all scripture is given inspiration by God. Hindi uubra dito yung memorization. Bagamat ang training natin, kasamang inyong lingkod, noong una gusto kong ma-memorize ang nilalaman ng Biblia. Gusto kong magkaroon at nananalo tayo sa memory verse contests. Lalo nga na ako ng kapatid kong kasunod ko. Mas magaling yon kasi memorization namin noon, yung mga paiksian kami ng mga bersikulo. Pero yung kapatid ko, ang kanyang ginawa is first, ginawa niya is Acts chapter 1, Acts chapter 2. Ginawa niyang narrative. Kaya dire-diretso yung kanyang thinking. O di kaya ay pagka nag-aral, Psalm 23, dire-diretso na naman yon. So, mas madali nga naman yung ganun na style. Ano? But then again, going back to critical examination, hindi kasi yung, I memorized it somewhere dito. And yung memory o yung rote memory lang magkaminsan, na hindi mo lalagyan ng critical thinking, oftentimes, nagagamit na pretexts. Kasi hindi mo inaasikaso yung konteksto noong bagay na memorya mo. One more thing is that nakakatuwa sa critical thinking because yung nagsasalita or yung teacher, hindi siya magiging sole authority. Hindi lang siya yung bukod tanging may alam concerning the topic. Lalong-lalo sa panahon natin ngayon, yung digital resources, nasa tip lang ng mga daliri ng mga bata.
Kaya natutuwa ako magkaminsan sa klase. Pag nag-present ka ng isang bagay, i-challenge ng mga bata yung ipinipresent mo. Sir, meron ganito. Sir, meron ganito. And then they will test that. Or at times, may mga sinasabi ang mga kabataan o mga estudyante natin na sinasabi ko, mali. Look at this. At sila nagugulat. Ang akala nila kasi sa mga baby boomers like me na hindi natin alam yung nilalaman. So sasabihin ko pa sa kanila, i-search nyo ito. Go to this. Hanapin nyo itong word na to and then makikita mo talagang their jaws drop. And marirealize nila, hey, we've been saying things. We've been duped. Hindi totoo itong mga bagay-bagay na to. Even yung digital resources ando doon. And they ask oftentimes, sir, paano mo nalaman? And I always tell my students, ang mga teachers of today, kailangan updated, kailangan laging handa sa mga pagkakataon na kagaya nito. The last part being is that, pangatlo, nakatangian ng mga Bereans, why they are considered more noble than the Thessalonians or from those who are from Thessalonica, is that they are daily committed to seeking the truth. Hindi lang yung fad, hindi lang yung, uy, ano ang trending? What is trending? Tapos, hindi lang yung TikTok, kundi, what is truth? Ano ba yung totoo? Concerning this matter, totoo nga ba ang sinasabi niya about Jesus of Nazareth? Totoo nga ba itong sinasabi niyang Jesus is the Messiah? Totoo nga ba itong ipinapangaral nila ngayon that, yan, the way. So, every day, ang ginagawa ng mga Bereans, they have their scriptures as their basis. Ito yung teaching na panibago about message about the Christ. And they compare that at tinitingnan nila na, hey, ano nga ba ang totoo dito? Yung training nila bilang mga Hudyo, yung training nila, natuturuan sila saan mang parte o anumang parte ng buhay nila habang naglalakad, habang nakaupo, habang in every part of their lives, ingrained doon that they have to seek the truth because ito yung kailangan nilang malaman talaga and they need to sift it and they have a good basis with the Tanakh that they have. Tingnan nyo maigi. Because of such, yung kanilang yung kanilang eagerness to learn. Second, yung kanilang critical examination on facts presented. And third, yung kanilang commitment to knowing or to seeking the truth. As a result, sabi ni Dr. Lucas, many of them believe from the group of the Berean Jews. Many of the other Jews believe. And also, tingnan nyo maigi yung impact nito. As did also a number of prominent Greek women and many Greek men. Prominent Greek women. Akala ko ba patriarchal? Di ba? Pero binanggit niya, prominent. Kilalang mga kababaihan. Kilalang mga babae na mayroong noble birth, so to speak. Because of such attitude, because of such thing na hindi gullible for fake news, hindi madaling maniwala what is trending, kundi they use critical thinking. They were able to influence non-Jews. Ginamit nila yung critical thinking, ginamit nila yung
critical na sifting of what is true and what is not. Because of that, even hindi kasama sa grupo nila, hindi proselytes pinag-uusapan dito, prominent Greek women and many Greek men believed also. Ang galing. Yung prominent Greek women ang ginamit niya sa pagkakagamit niya sa Greek is that prominent hindi of noble birth but of position. So may mga katungkulan. So hindi basta-basta buong akala natin noong una, ito ay ang message about Christ and Him crucified, ang message about the Messiah ay para lang sa mga common folk. This time, umaabot even with prominent men, even with men na nasa position. Kasi nung inalam nila, sino-sino nga ba itong mga nagtuturo nito? At nalaman nga, kagaya dito sa Acts, nalaman nga that they are ordinary fishermen unlearned. Kaya tuloy ang thinking is that the message or the gospel or the good news ay para lang sa mga unlearned, para lang sa mga hindi nakapag-aral, para lang sa mga ordinaryong tao. But this time, makikita natin, prominent men and women, prominent Greeks, hindi na lang siya confined sa mga Hudyo. Prominent Greeks, men and women, believe the gospel or believe the message. Oh, how I wish I could have Berean students. Hindi po ako natatakot na magkaroon ng mga ganitong uring estudyante. Siguro napakasaya ng classroom atmosphere, ano? Siguro magbabato ka lang ng isang seed thought and then yun ang magiging discussion natin. Wherein yung teacher ay hindi na siya yung center of learning, hindi na yung lahat magtatanong na lang tapos ibabato. Hindi na ito yung panahon ni Socrates, wherein siya lang lahat ang sentro or si Socrates lagi nagtatanong. Or kay Aristotle na halos sa kanya manggagaling lahat-lahat, no? Lahat-lahat ng mga siyang authority on the topic. Pero how I wish that I could have such class wherein ang teacher kasama sa journey, sa pag-aaral ng kanyang mga estudyante. Sabay-sabay. Upang sa ganun maging relevant yung learning nila. And hindi kagaya sa mga traditionalist na kung saan ano yung nakahanda, ano yung napag-aralan, ito lang ipapasa, pass down from generation after generation. Yun ang curriculum na ito, nagawa ng curriculum, cascade na lang. Sa ngayon, dynamic ang curriculum. Sa ngayon, ang pagtuturo, dynamic din, nagbabago. Depende doon sa mga mag-aaral. Depende doon din sa naiset mo na mood. Kaya every class, kahit na pare-parehong subject ang ituturo mo, iba't iba ang approach. Dynamic. Pero napakasakit nga namang malaman din magkaminsan dahil nga dito sa mga lesson outline na pinapagawa or di kaya ay teaching outline ng iba minana, ang iba kinuha lang, ang iba hiningi lang, na walang revision, na wala man lang naidagdag, kahit na kaunting personal man lang na touch ng isang teacher o ng isang preacher doon sa kanyang leksyon. Ano? How I wish we could have Berean students to this day. As a teacher, yan ang gusto ko sana. I wish for Berean students. I wish that there will be more. Bagamat nagagawa natin yan, hindi consistent ang mga estudyante. Kagaya na nasabi ko, may mga estudyante talaga na may mga sections, may mga classes na iwanan mo yung isang seed thought and then healthy discussion kagad-agad. Mayroon naman na halos mag-tumbling ka na, wala kang makukuhang feedback. And as a teacher, hindi ka dapat matakot or hindi ka dapat offended kapag sina-challenge yung tinuturo mo. The more na masisift
yung what is applicable tsaka hindi applicable. Hindi yung, yan ang natutunan ko. Hindi yung defensive lagi ang mga teachers. Ano? And it's good na makita ang mga estudyante na they come forward telling us what they think upang sa ganon, maging relevant ang pag-aaral ng mga bata. Through this, ni-encourage natin ang mga estudyante to think critically at may apply nila ang kanilang mga natututunan and make their learning relevant sa panahon nila. Hindi, may ibang mga bagay kasi, may ibang mga curriculum na tugma sa panahon na yon, pero hindi sa panahon ngayon. And then, much more so, hindi lang that they could make their learning relevant, kundi mababago natin ang buhay ng mga estudyante natin kapag nakahanap sila ng tama o angkop na explanations doon sa mga leksyon na napag-aaralan nila. Kagaya nga ng sinabi ni Leo Buscaglia, change is the end result of true learnings. Kaya mababago lang ang pananaw ng iba kapag nagkaroon ng true learnings. Hindi lang sa mga estudyante ang wish ko, kundi I wish the same sa mga preachers, sa mga ministers, pastors, priests, at even sa mga nanay na mga nagtuturo, lahat na involved sa pagtuturo. Sana ma-engage natin sa isang healthy discussion na sana huwag tayong matakot kung challenge kung ano yung tinanong, kung ano yung pananaw ng mga mag-aaral, pananaw ng mga kausap natin. Kundi kasama sana tayong lalago, uunlad, na kasama ng mga tinuturuan natin, either that be in a formal education setup or sa isang informal education setting. Kaya muli, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga guro, nanay, tatay, umaaktong guro, tito, tita, lolo, lola, pero higit sa lahat po ng mga professional teachers, Happy World Teachers Day po. Muli, ito ang inyong lingkod, kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat.